Hello po, Tito Juan. Matagal na po akong silent subscriber ng channel ninyo. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong katatakutan at sa lahat ng napakinggan ko. Sa mga kwento dito sa channel ninyo, ako pinakatinatablan. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang sarili kong karanasan na hanggang ngayon ay nagpapataas ng balahibo ko. Nangyari po ito, mga 2 taon na ang nakalipas. College student po ako noon at kasama ko sa bahay ang mama ko. Isang gabi, mga bandang 10:00 nasa kwarto po ako at nagre-review para sa exam kinabukasan. Si mama naman ay nasa sala, nanonood ng paborito niyang teleserye. Normal lang ang lahat. Maya-maya, narinig kong tinawag ako ni mama mula sa sala. "Anak, sandali," sabi niya. "Bakit po ma?" Sigaw ko mula sa kwarto. "Halika dito sa sala, may ipapakita ko sa'yo," sagot niya. Medyo abala po ako kaya sabi ko, "Mamaya na po, ma, tatapusin ko lang tong binabasa ko." "Hindi, ngayon na, importante to," sabi niya ulit. Medyo nagtaka ako sa tono niya, parang may diin, parang pilit. Dahil makulit, bumangon na ako at naglakad papuntang sala. Habang papalapit ako sa pinto ng kwarto ko, narinig ko ulit ang boses niya. Pero this time, parang galing sa labas ng bahay, sa may garahe. "Buksan mo itong gate, andito na ako." Natigilan ako. Nanindig ang mga balahibo ko. Paanong nasa labas siya kung kasasagot niya lang sa akin mula sa sala? Dahan-dahan kong sinilip ang sala. Patay ang TV, walang tao, madilim at tahimik. Kasabay noon, narinig ko ang pagbusina ng sasakyan sa labas at ang boses ulit ni mama. "Anak, ang tagal mo naman, kanina pa ako dito." Nanginginig akong binuksan ang pinto at gate. Nandoon na si mama. Dala-dala ang mga pinamili niya mula sa grocery. Sabi niya, galing daw siyang night market at na yun lang napauwi. "Tito Juan, kung kararating lang ng mama ko, sino po yung kausap ko kanina? Sino yung nasa sala na nagpumilit na papuntahin ako sa kanya? Ano po kaya ang mangyayari kung hindi tumawag ang tunay kong mama mula sa labas at tuluyan akong lumabas ng kwarto?" Ito po ang tanong na bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Naranasan na rin ba ng ibang subscribers ninyo ang ganito? May mga kaluluwa po bang nagpapanggap bilang mga mahal natin sa buhay? Salamat po sa pagbabasa, Tito Juan.